Ito matindi to kasi yung travel authority ni Congressman Saldico binawi na mga kababayan ni ni Speaker Faustino Bojidi. Kasi nga parang ang gusto pabalikin na lamang ng Pilipinas ito pong si Congressman Saldico. So ngayon kung titingnan nyo, ito yung balita Ayan. Sabi dito mga kababayan, binawi ni bagong Speaker Faustino Bojidi III ang travel clearance ni Congressman Saldico. So ibig sabihin mga kababayan, nagsisimula na papanagutin itong mga nababanggit na pangalan, nagsisimula ng pagpapaliwanagin ito pong mga pangalan na nababanggit kasi nga hanggat nasa ibang bansa itong si Congressman Saldico mga kababayan hindi niya masasagot yung mga ibinabatong aligasyon laban po sa kanya kasi hindi lang naman mga kababayan hindi lang naman kasi mga kababayan basta-basta yung aligasyon na ibinabato kay Congressman Saldico lalo na at mabibigat dahil nga parang ang dating si Chis Escudero at itong si Congressman Saldico lang yung nag-insert mga kababayan nag-insert mga kababayan ng mga pondo doon po sa 2025 national budget. Yun po yung pinapalabas ngayon. Pero yung mga kasabwat mga kababayan naghuhugas kamay na. Kaya nga dapat umuwi ng Pilipinas itong si Congressman Saldico at sagutin niya itong mga aligasyon po laban po sa kanya kasi hindi po biro itong mga aligasyon na ito laban po sa kanya. Hindi po basta-basta ito mga kababayan dahil nga ang pinag-uusapan po dito yung pananagutan. Yung pananagutan ng mga pangalan na nasasangkot mga kababayan. Yung pananagutan ni Congressman Saldico kung talagang sangkot po siya dito sa mga anomalyang flood control mga kababayan at mga insertion na nangyari sa 2025 national budget. So ngayon, kung titingnan nyo, wait lang mga kababayan magaling yung may resibo kasi baka mamaya sabihin libel yung sinasabi natin dito. Mas maganda yung may resibo kasi mahirap pag wala. Kasi alam nyo naman, yung iba dyan, pag walang resibo, sinasabihan ng fake news. Ayan sabi dito, basahin natin. Travel clearance ni Saldico, binawi ng Kamara, inutusang umuwi sa Pinas. Eto daw mga kababayan, binawi ni House Speaker Faustino III ang ibinigay na travel clearance ng Kamara de Representantes kay Ako Bicol Party List Representative Saldico at inutusan ito na umuwi sa Pilipinas sa loob ng 10 araw. Sabi pa dito, si Ko ay pinababalik sa loob ng 10 araw matapos na matanggap ang notice. Nakasa din sa sulat na kung mabibigo si Ko na bumalik sa tinakdang oras ay ituturing ito na kanyang pagtanggi at gagamitin umano ng Kamara ang mga legal na paraan na maaaring magresulta sa pagpapataw sa kanya ng disciplinary legal action. Si Ko ay naiugnay sa mga budget insertion at maanumalyang flood control project na nangyayari dito sa ating bansa mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, napakagandang hakbang po itong ginagawa ni Speaker Faustino Bojidi dahil nga nakikita natin mga kababayan na walang kaibigan dito. Walang ka-colleagues, ika nga mga kababayan, kapadri-padrino. Basta ikaw ay nasasangkot, nabanggit ang pangalan mo, anong dapat gawin? Natural, pabalikin ng Pilipinas, pasagutin sa mga aligasyon na ibinabato laban po sa kanya. Hindi po pwede mga kababayan na tatakasan nila yung mga pananagutan po nila. Kasi nga unang-una mga kababayan, mabigat po yung mga aligasyon dito kay Congressman Saldico. Ngayon siya ang itinuturo na promotor sa mga insertion dyan sa Kamara at itong si Chis Escudero. So dapat na gawin dito ni Saldico, umuwi siya ng Pilipinas, harapin niya yung mga aligasyon na ibinabato po laban sa kanya. Gaya nga po ng sinasabi ko mga kababayan, hindi po kasi biro ito. Lalo na at yung mga kasabwat ni Saldico, yung boss ni Saldico ay naghuhugas kamay na. Tandaan nyo mga kababayan sabi ko sa inyo, dito sa isyong ito, ang susuportahan natin lagi ay ang presidente. Bakit? Si PBBM ang nagsiwalat nitong maanomalyang flood control na ito kaya nalaman ng mamamayang Pilipino. Alam nyo, sa totoo lang, sa pang-araw-araw natin pamumuhay, may mga nakakausap tayo ng mga kababayang Pilipino po natin na nasa baba
yung lumalaban ng patas at nagtatrabaho ng marangal mga kababayan, at ang lagi po nilang sinasabi, gabayan sana ng Panginoon si Presidente kasi unang-una hindi po biro yung ginawa ni PBBM na pagsisiwalat mga kababayan dito po sa maanumalyang flood control na ito. Kasi sa totoo lang nung panahon daw ni dating Pangulong Duterte, wala naman daw pong ganito. Wala pong pagsisiwalat sa maanumalyang mga gawain mga kababayan. Kasi nga naman, tulad nung issue ng pharmaceutical scam, yung nasa sangkot, itong sinaduke. Di ba saglit na si dating Pangulong Duterte ang manguna sa investigasyon na yon, ano ba ginawa niya? Ano ba ginawa ng mga taga-suporta ni Digong? Ipinagtanggol pa itong si Duque kahit na maling-mali na. So ngayon, para sa akin mga kababayan, napakalaki talaga ng pagkakaiba ng administrasyong ito ngayon sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi sa panahon ni dating Pangulong Duterte, kapag ka nasasangkot ka at ikaw ay kapartido, hindi ka lalapatan ng parusa eh. Bagkos ang mangyayari, magkakaroon ka pa ng mataas na posisyon. Parang katulad ni Michael Yang, naging economic advisor pa ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, para sa akin mga kababayan, much better na suportahan natin ang administrasyon ni PBBM, suportahan natin ang presidente kasi presidente ang nagsakripisyo para malaman ng taong bayan itong patungkol po sa matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Itong patungkol po sa mga anomalyang flood control. So kayo, mga kababayan, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Ano po ang masasabi ninyo mga kababayan? Hingil po sa naging press con kanina ni Sir Chavit Singson, na kaya pala nagpa-press con, di ba maliwanag naman yung sinabi, inuunahan daw siya, binanatan daw agad siya. Ibig sabihin, siguro ang tinutukoy niya mga kababayan, yung pag-question dun sa 2.7 billion pesos na nakuha nilang proyekto sa DPWH, mga kababayan. At comment below na lamang din po mga kababayan kung ano po masasabi ninyo hingil po dito sa pagkansela ng clearance ni Saldico para makabalik na siya ng Pilipinas mga kababayan. Kasi nga alam naman natin na may pananagutan itong si Saldico, may dapat siyang sagutin sa taong bayan kasi siya po ang naaakusahan na di umano ay nakinabang po dun sa mga insertion at naging promotor po niyan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, basa-basa po muna tayo ng inyong mga komento at bati-bati na rin po. Anyway, shoutout po kay Leslyn Bio. Ayan, 50% yata ng mga politiko masasagasaan sa ginawa ni PBBM kaya daming galit. Yes, sa totoo lang. Alam nyo, papalapit na mga kababayan sa Ilocos Sur yung investigasyon, kaya ganito na lamang mga kababayan yung pagre-react ni Sir Chavit Singson. Actually, mali pala ako eh. Sambang parte ng yung Lawag City ba? Yung Lawag City ba mga kababayan, parte ba yun ng Ilocos Norte o Ilocos Sur? Kasi ang tinutumbok dito ni Sir Chavit Singson, yung daw mayor ng Lawag City na pinatakbo daw ni PBBM at saka ni Congressman Sandro Marcos na itinaas pa nga daw yung kamay. Ilocos Norte, yun yung tinutukoy na pinakamalaking contractor daw. Sabi ni Sir Chavit Singson pinakamalaking contractor daw yun kasi itinaas pa daw ni PBBM yung kamay. Actually, may picture niyan. Ito, pakita ko sa inyo Nakalagay sa thumbnail natin yan mga kababayan. Wait lang Ito, search natin para makita ninyo. Siguro ito yung tinutukoy niya. PBBM. Ito Ito yung tinutukoy niya sigurong picture. Naiinggit siya kasi itinaas ni PBBM at saka ni Congressman Sandro Marcos yung kamay. Actually, Mayor Bryce ata yun. Parang Mayor Bryce. Ewan ko lang. Ito, pakita ko sa inyo. Kasi naiinggit siya mga kababayan Itinaas ni Presidente at ni Congressman Sandro Marcos yung kamay. Samantala nga naman siya, nasa Japan hindi siya napansin ng presidente. Kaya gano'n na lamang mga kababayan, ang galit ni, may signal ang galit ni ang tampo ni Sir Chavit Singson kay PBBM kasi hindi na itaas yung kamay niya bago hindi pa siya napansin. Ito
yung Brian Alcid ata yung pangalan ng mayor. Ayan oh. Tinutukoy niya mga kababayan. Yung itinaas ang kamay na yon, yun daw po yung pinakamalaking kontraktor sa Lawag City. Mayor daw po ng Lawag City. Ayan yung sinasabi na itinaas ni Congressman Sandro Marcos at saka ni PBBM, yung kamay. Oh, baka yan yung dahilan kaya nagtatampo itong James Brian Alcid. Yan. Ito ata yun oh. Yan oh. Yan yung sinasabi niya na itinaas daw ni Presidente yung kamay. At yun daw yung kontraktor nila. Yun yung sabi mga kababayan. Ayan, sabi dito, correction lang idol, taga Ilocos Sur, si Chabor, hindi Ilocos Norte. Hindi nga ganito nga ang sabi nga ni Sir Chavit Singson, meron daw itinaas ang kamay si Presidente. Meron daw itinaas ang kamay si Presidente mga kababayan na na mayor daw ng Lawag City na pinakamalaking kontraktor daw. Di ba ang Lawag City, ang pagkakaalam ko parang Ilocos Norte yan ngayon na nakakapagtaka kung taga Ilocos Sur, itong si Sir Chavit Singson, bakit na nakikita yung problema sa Lawag City? 'Di ba? Bakit niya pinapakailaman yung problema sa Lawag City? 'Di ba? Ayan, baka nga di pag nakinabang si Amy Bags. 'Di ba? Alam niyo mga kababayan ito kung Ilocos Sur man o Ilocos Norte, etong lugar ni Sir Chavit Singson, ang pinapapansin niya dito, doon sa kanyang press con, mayor ng Lawag City, na malaking kontraktor daw, na itinaas ni Congressman Sandro Marcos at ni PBBM yung kamay. Ayan, legit iyon na kontraktor. O di kung kontraktor, ayan natin na magbayad. Di ba? Hindi naman makakaligtas kay PBBM yan kung yung mga ginawa niya, mga substandard at saka mga ghost project. Diba? Sa akin mga kababayan, si Presidente, walang papaligtasin yan. Walang papalusutin yan. Kahit pa kaalyado. Yun yung pinsan diba? Bumaba sa pwesto por delikadesa. Para lang harapin itong isyong ito. Kasi nga, ang mandato ng Presidente, managot. Kahit pa malapit sa kanya, pero mas malapit kay PBBM, taong bayan. Diba? DDS sa mga bilyar ay matagal nang may malaking kontraktor. Kaya nga, isa pa yun. Kaya magalala, papalapit na ng papalapit mga kababayan. Total naman, question na yung 2.7 billion pesos na nakuhang kontrata ng nitong pamilya ni Sir Chavit Singson. Isunod-sunod na siguro yan, pati yung mga politisan na negosyante, tatamaan dyan. Alam niyo, marami masasagasaan nitong maanumalyang flood control na ito, nitong investigasyon na ito. Marami masasagasaan dyan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ngayon yung iba maghuhugas kamay at yung iba pilit na iiwas sa issue pong ito. Yung iba pilit makikisama para hindi mahalata na may kinalaman sa maanumalyang flood control. So marami ang gagawa ng diskarte dyan para malampasan itong investigasyon ng maanumalyang flood control. So ngayon mga kababayan, ayan, kung taga Ilocos Norte man o Ilocos Sur, itong si Sir Chavit Singson, pero yung isiniwalat niya, pinakamalaking kontraktor daw ng Lawag City, meaning partiyo ng Ilocos Norte, mga kababayan. So anyway, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa topic na ito na tinalakay po natin? Comment below na lamang po.